Ano nga ba ang titulo at bakit kailangan nating ipa-verify ito? Titulo po ang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ikaw o ang sino mang nakalagay sa titulo ang tunay na may-ari ng lupa sa ilalim ng torrent system. Hello mga kadads! Ngayon po, alamin natin ang proseso bakit kailangan pa nating ipa-verify yung titulo ng lupa or matiyak na malinis talaga ito bago bilhin or i-donate. So, ang title verification po, mahalaga yan para maiwasan natin yung mga problema kagaya ng mga pekeng titulo, double sale, mga hindi nabayarang buwis or lease pendants, mga encumbrances or liens kagaya ng mga easements, pagkakautang or mortgage, notice of levy at adverse claims. So una, kolektahin muna natin ang impormasyon ni seller. Kunin natin yung pangalan ng may-ari, yung valid IDs nila, mag-request tayo ng kopya ng titulo kung ito man ay naka-OCT, TCT, or CCT man yan. Yung numero ng titulo, kunin natin yung sukat, yung lokasyon, yung mga technical description ng lupa. Pangalawa, kumuha po tayo ng certified true copy ng title or ng CTC mula sa Registry of Deeds or LRA. Pwede rin tayo mag-login sa www.lra.gov.ph. Importante po ito para ma-verify ang estado ng lupa. At kailangan din po itong isubmit sa BIR. So, suriin natin mabuti yung mga annotations or encumbrances na makikita sa bandang likuran po ng mga pages ng pina-CTC natin. Pangatlo, kung may survey plan, kailangan nating i-compare yung technical description sa plano. Maaaring kumuha ng lisensyadong geodetic engineer para i-inspect po yung lupa. At para makita din kung tama yung sukat at yung hangganan or yung mga boundaries nito. Pang-apat, dapat po ma-check natin yung pagbabayad ng mga buwis sa lupa at yung nakarehistro ba ay tama dun sa assessor's office. Ang tax declaration dapat tutugma siya dun sa titulo. Yung sukat, yung pangalan, yung may-ari at yung lokasyon. Panglima, magsagawa tayo ng title trace back para matiyak na walang gap or hindi maayos na pagkakatransfer. Kung may nawala pong titulo dati, pwede tayong humingi ng title trace back o reconstructed na title. Pang-anim, kung natiyak mo na po na malinis yung titulo or clean title na to, pwede ka nang magpagawa ng notarized deed of sale at pwede mo nang bayaran si seller. For next video, alamin naman po natin paano naman yung proseso kung itatransfer mo na yung titulo under sa pangalan mo. Kaya wag nyo po sanang kalimutan na mag-follow sa aming mga social media platforms. Thank you for watching and bye mga kadads!